Kung sa tingin nila, ayaw nila yung sasabihin ng mga vloggers, anong gagawin nila? Isa-cite nila in contempt? Isa-sideline nila? Saktong-sakto, mag-i-eleksyon. Hindi makakapagsalita ang mga vloggers. Alam mo, ang purpose lang talaga ng pag-imbita dyan para intimidate 40 sila, daw. panahinikin sila. Yung gawain ng Quad Committee na sisigawan, mumurahin, ipakukulong. No? So ngayon, importante na dahil lahat tayo mga vloggers, pakita ang suporta natin sa mga kapwa-vloggers. No? Yung mga pinatawag doon, halos lahat, sabi ko nga, 99.9% ay kritiko ni Bangag Jr. And also, PRRD supporters. So kitang-kita mo na ang target is tayo. Mga kabayan, nagsanib pwersa ang mga sikat na personalidad at kilalang vlogger sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kabilang na si Maharlika, Atty. Trixie Angeles, Atty. Harry Roque at iba pa. Ito ay para ipakita sa gobyerno, partikular sa Quadcom o Kamara, ang di umano ay tila panggigipit sa mga vloggers matapos mag-anunsyo ang Quadcom na ipapatawag nila ang mga vloggers na nagpapakalat ng fake news. Ayon kay Atty. Trixie Angeles, ang dating spokesperson ni PBBM, nakakapagduda ang ginagawang hakbang ng Kongreso kung saan ay very timing ang pagpapatahimik sa mga vloggers, partikular ang mga pro-Duterte at mga supporters nito, kung saan ay nalalapit na ang eleksyon at posibleng gusto lang nila itong patahimikin. Suspicious ang timing. Isipin ninyo, magpapadinig sila, magko-conduct sila ng inquiry in aid of legislation, wala nang oras para gumawa ng batas. Pero, padating na ang eleksyon. Ngayon, kung ma-contempt, kung sa tingin nila, ayaw nila yung sasabihin ng mga vloggers, anong gagawin nila? Isa-cite nila in contempt? Isa-sideline nila? Saktong-sakto, mag-i-eleksyon. Hindi makakapagsalita ang mga vloggers for or against any of their candidates. So, nakikita natin, textbook din ito na may pinipigilan itong mga kongresista sa mga pagsasalita. Ayon naman sa kilalang vlogger na si Maharlika, pinayuhan niya ang mga kapwa niya vlogger na nagsisiwalat ng katiwalaan sa gobyerno na huwag matakot at ipagpatuloy lang nila ang paninindigan at karapatang magpahayag ng sariling opinyon, lalo na kung may kinalaman ito sa korupsyon na involve ang matataas na opisyal ng pamahalaan. So, ang message ko sa mga nandito ngayon, like mga vloggers, huwag po kayong matakot at talagang ito lamang ay parang pagsubok nga na lalo tayong patibayin at makita ng taong bayan kung gaano tayo ginigipit ng bangag na administrasyon na ito sa pakikipagsabuatan ng Huwad Committee, ng Tridor Committee, kung ano man ang tawag sa kanila, sila ang tunay na mafia. Samantala, isiniwalat at inamin din ni Maharlika na isa siya sa mga target ng Quadcom at gobyerno ni PBBM dahil siya ang unang bumabatikos at kumakalaban sa Malacanang, partikular sa asawa ni Pangulong Marcos Jr. na si Lisa Marcos. Ayon pa sa kanya, kung nasa Pilipinas lang siya, ay baka matagal siyang nailigpit, kung saan ay inihalintulad pa niya ito kay Kapper Silapid na pinaslang dahil sa kanyang labis na kritiko sa gobyerno. So, kung nandiyan ako spoke sa Pilipinas, baka 7 feet below the ground na ako. Kasi ito naman talaga yung, it's sad to say, dahil unang sinampulan dyan si Percy Lapid. Kung nandiyan ako sa Pilipinas, wala tayo ngayon dito. Di ba? Kasi ang target, kasi ako yung isa sa pinakaunang nag-expose ng smuggling, kidnapping, lahat ng kawatan ni Bangag Jr., ni Liza Marcos, aka Liza Tanas, nila Tambaluslos. So hindi ako bubuhayin ng mga yan. Sa isang online meeting, sinabi naman ni Atty. Harry Roque na iisa lang ang pakay ng Quadcom kung bakit gusto nilang imbestigahan ang mga anti-BBM vloggers at ito ay ang patahimikin ng mga ito sa patuloy na pagpuna at pagbabatikos sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung saan ay kalaunan ay ipapahiya, sisigaw-sigawan at ipapakuntep ang mga ito kapag hindi nila nagustuhan ang mga sagot sa kanilang mga tanong kapag nakasalang nasa pagdinigan. Hindi ako nagkakamali, hanggang 18 mga vloggers, no,
Alam mo, ang purpose lang talaga ng pag-iimbita dyan para 40 intimidate daw. sila, panahimikin sila. Okay? True. Hindi ko alam kung ilan talaga nakatanggap na ng imbitasyon, pero ang inaasahan natin yung gawain ng Quad Committee na sisigawan, mumurahin, ipakukulong. No? So ngayon, importante na dahil lahat tayo mga vloggers, pakita ang suporta natin sa mga kapwa-vloggers. No? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Pabor ba kayo sa gagawing pagpapatawag ng Quadcom sa mga vloggers, partikular ang mga taga-suporta at vloggers na mga Duterte? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na Reddit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ang pinagbabawal ng saligang batas ay hindi lang yung aktual na panunupin, kung hindi kahit anong hakbang na gagawin ng gobyerno para ma-chill o matakot yung mga mamamayan na magsalita. Dahil ang kinakailangan natin para makakahanap tayo ng ating solusyon sa mga napakadaming problema ay debate na debate na matindi, maingay, dahil importante ang solusyon sa problema ng taong bayan. At ito pong dahilan kung bakit sabi ng ating Korte Suprema, talaga naman pong binibigyan natin ng importansya ang kalayaan ng malayang pananalita. Nagkaroon po ng privilege speech ang Congressman Barber ng Huwad Committee at nagkaroon ng resolution na ang mga vloggers daw ay tinitira ang Huwad Committee at ang mga vloggers di umano ay pinupondohan ng mga narco personalities at ng mga pogo personalities. At tinawag sila na narco vloggers at pogo vloggers. Pinatatawag sila sa 4 ng Pebrero. At ang tanong, Kongreso ng Mamamayang Pilipino, papayag ba kayo na supilin ang boses na ating mga vloggers na siyang tanging nagbibigay ng katotohanan dahil nabili na nga ang mainstream media? Yan po ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Hindi ako nagkakamali, hanggang 18 mga vloggers, no? Alam mo, ang purpose lang talaga ng pag-iimbita dyan para 40 intimidate sila, daw. panahimikin sila. Okay? True. Hindi ko alam kung ilan talaga nakatanggap na ng imbitasyon, pero ang inaasahan natin yung gawain ng Quad Committee na sisigawan, mumurahin, ipakukulong. No? So ngayon, importante na dahil lahat tayo mga vloggers, pakita ang suporta natin sa mga kapwa-vloggers. No? Pero ngayon kasama natin ang mga naimbitahan. At sino na ngayon sa ating mga naimbitahan ang nandyan na para na makasali dito sa Kongreso ng Mamayang Pilipino? Yung ating mga kaibigan, pakimute po muna. Medyo nag-overlap po yung boses. I-mute nyo muna po kapag hindi kayo natawag para magsalita. At again, kapag gusto nyo magsalita, i-raise nyo po yung hand, i-click nyo lang po yung icon at i-recognize po namin kayo. Bibigyan po namin kayo ng pagkakataon maihayagan yung damdamin sa issue na to. Anyway po, hanggang alas 12 tayo ng madaling araw. So we have all the time para bigyan kayo ng opportunity na magsalita po. Sa ngayon, spokes, yung kung titignan natin, ang mga na-invite kasama na dun sa 40 na nasa ngayon. Actually, binasa ko yung report ng Inquirer at nakita ko, marami daw, 40 personalities ang kanilang invite. At karamihan, of course, ay opposition. Well, expected naman. Ano ba ang kanilang balak? Pero ngayon, isa sa mga nandito ay si Princess Pebbles Buke. Nandito siya, isa siya sa mga na-invite, pwede siyang magsalita. At saka siya pa lang hindi ko kasi alam yung iba dito. So, at saka since wala pa yung ibang panel, sino ang gustong magpahayag ng kanilang saloobin, mag-raise po ng hand lang. At ako po ay, i-unmute ko po kayo since ako po ang in charge sa tech right now. Opo. Siguro tawagan na rin natin sila Dr. Lorraine kasi alam ko yung mga Well, para sa Huwad Committee, mga jutang nila. So, pero, pero siguro baka na-persilapid na rin ako. Pero yun yung nakikita natin. Kasi unang-una talagang
gusto tayong gurgurin. So ngayon, since 2022 nga po ako ay nagsasalita na patungkol dito. I think okay pa rin yung sound ko, no? So kung nandiyan ako spoke sa Pilipinas, baka 7 feet below the ground na ako. Kasi ito naman talaga yung, it's sad to say, dahil unang sinampulan dyan si Percy Lapid. Kung nandiyan ako sa Pilipinas, wala tayo ngayon dito. 'Di ba? Kasi ang target, kasi ako yung isa sa pinakaunang nag-expose ng smuggling, kidnapping, lahat ng kawatan ni Bangag Jr., ni Liza Marcos, aka Liza Tanas, nila Tambaluslos. So hindi ako bubuhayin ng mga yan. So, ang message ko sa mga nandito ngayon, like mga vloggers, wag po kayong matakot at talagang ito lamang ay parang ano natin, ano, pagsubok nga na lalo tayong patibayin at makita ng taong bayan kung gaano tayo ginigipit ng bangag na administrasyon na ito sa pakikipagsabuatan ng Huwad Committee, ng Tridor Committee, kung ano man ang tawag sa kanila, sila ang tunay na mafia, traidor, taksil sa atin sa bayan. Tsaka kung mapapansin mo, nabasa ko rin yun, no, yung article sa Inquirer, Professor Ana. Ako rin. Yung mga pinatawag doon, halos lahat, sabi ko nga, 99.9% ay kritiko ni Yeah. Bangag Jr. And Totoo yun. also, PRRD supporters. So kitang-kita mo na ang target is tayo. Actually, yung bago tayo nag-live, ano, nag-vlog din ako, sabi ko nga, saan napunta yung Intel funds nitong mga gunggong na ito? Naglagay sila ng pangalan doon na isa sa admin na o admin ng katulad ng political witch boy, ang nilagay nila si Joe Smith Medina. Kilala ko tong taong to. Nasa Thailand yan, nananahimik. Sabi ko nga, anong katangahan nitong hubadero na Fernandez na ito na hindi ginagamit yung utak, yung Intel funds na napakadali naman makita yung page transparency kung saan-saan located itong mga admin. May nakita ba sila na nasa Thailand ang isa sa administrator? Wala. Wala, kahit i-check nyo ngayon. At even before, hindi nila makikita yan kasi mga palangga, hindi ginagamit yung Intel funds. Sa kabubuhan nila ngayon, inamin ko sa aking mga viewers na ako si political witch boy. So, nakakatawa lang kasi talagang mga bobo, talagang nakikita mo talaga na hindi nila ginagawa yung, yung tama in terms of investigating this kind of kadyotahan nilang mga hearing-hearing na ito bago sila maglathala ng mga pangalan ng tao. So 100% itong hearing na ito sa pagpapatawag sa ating mga vloggers, like sabi ko nga 99.9% ay Duterte supporters, ito po ay panggigipit, ito ay pagsusuppress, pananakot, at ang target nila ay i-contempt tayong lahat para wala na pong mag-criticize sa kanila. So yan, kaya wag po tayo matakot at naririnig naman tayo ng mga brusong-bruso dyan. At sabi ko nga, sana no, magkatotoo yung mga panaginip at nakikita ako sa barako na lumipad yung julo ng mga, ng mga kalaban ng bayan. Yun lang muna. Una-una po sa lahat, maraming pong salamat sa pag-organize ng ganitong napaka-productive at napaka-relevant na activity para po sa ating bayan. Salamat po Professor Ana at Maharlika at sa Attorney Harry Roque at sa mga bumubuo po ng mga resource persons po this evening. Tungkol po sa ating pinag-uusapan na topic po ngayon, tungkol po sa malayang pamamahayag, ako po pala si Roman T. Buison, leadership and governance analyst. Ako po ay nag-analyze ng mga leadership styles, both local and global context po. Nabanggit po sa paunang pahayag ni Attorney Harry Roque na ang kahalagahan ng tinatawag na freedom of speech o malayang pamamahayag na sinuportahan po ng ating Supreme Court at kung bakit po nakasaad po yun sa ating saligang batas na isa po sa ating pangunahing karapatan bilang mamamayang Pilipino
ordinary mamamayan ka, mapapolitika ka, mapalider ka, o dito sa Pilipinas. Hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Yan nga po ang pinopromote ng mga Western countries na sa pangunguna po ng Amerika. Ang kahalagahan po niyan, yung pagdedebate, kaya po na-divide po ang ating form of government sa tatlong aspeto. Andiyan po executive, andiyan po legislative, at saka ano pa po, Congress, ay para po magkaroon po ng pantay-pantay na pananaw at ng kaisipan o paradigm. Ang isa pong malayang pagpapahayag ay nakaangkla po yan sa pagsulat ng ating konstisyon noong una pa pong panahon na meron pa po silang rasyonalin. Ang katwiran ay makakapagbigay po ng isa pong magandang perspektibo sa bawat anggulo ng pananaw ng bawat isa. Sa psychology po, meron pong tinatawag tayong Johari's window. Ayun po yung tinatawag na blind spot. Kasi po, bilang tao, bilang personal o leader, meron po tayong pananaw, pero meron po tayong aspeto sa ating perspective na hindi nakikita, yung po yung tinatawag na blind spot, na nakikita po ng ating mga kasama, mga nag-observe sa atin. Kaya mahalaga po yung tinatawag na malayang talakayan. Debate nga po ang sinabi ni Atty. Harry Roque kanina. Maraming salamat for that introduction. Mahalaga po ang tatalakayin natin ngayon dahil sa mga pangyayari natin. May konteksto ang pananawag na ang pagtawag ngayon ng Kongreso sa mga vloggers, at dahil tinitesting nito ang limits ng ating freedom of speech. Ngayon, ito yung pagkakaiba dahil bago ang media na itong social media, in the last 10 years, malaki ang strides niya at malaki na itutulong sa lipunan. Alam natin na ang freedom of speech, isa ito sa greatest freedoms, not simply because mayroon tayong pagkakataon na i-check ang ating gobyerno, ngunit it also acts as a safety or pressure valve ng lipunan. Kung hindi tayo nakakapagsalita, ang daming mga nangyayari, may mga disasters or natural or man-made, katulad ng some people will argue na itong gobyerno natin is a natural disaster dahil sa sunod-sunod na mga pagkakamali, sunod-sunod na na mga polisiya that have not helped the Filipino people. So, ang freedom of speech allows people to express themselves at sa gayon, diba, hindi natin kinukulob ito at hindi rin nagkakaroon ng sabog katulad ng mga revolusyon and gera and so on. Ito ay isang paraan that allows the people to cope with changes. Gayunpaman, ang tingin ng ating mga ilang opisyales, ang nakikita natin is periodically, kailangan ipaalala natin sa ating mga opisyales na ang freedom of speech ay itinalaga ng ating Korte Suprema as one of the greatest freedoms sa isang demokrasya. Dito pumapatak ang lahat. Ang karapatan natin magsalita at magpahayag, pumupunta yan doon sa ating pagpili ng ating leaders. May larangan na free speech pagdating sa eleksyon. Kaya ang Korte Suprema, tinitignan nila yung mga things like ano ang advertising na inaalaw, ano yung mga expressions ng mga individual na hindi mga kandidato na maaaring sabihin. So, sinabi rin ng Korte Suprema na isa dun sa pinakamalaking expression ng ordinaryong mamamayan ay yung kanilang pagpupuna sa liderato. Ito po ay yung primary purpose ng freedom of speech para may panahon ay para pagkakataon na i-check natin yung mga opisyalis natin. Kaya hesitant ang hukuman na i-allow na i-abridge ito. So dahil mahalaga ang freedom of speech nakalagay sa ating saligang batas, no law shall be passed abridging the freedom of speech. Sinabi pa ng Korte Suprema further on doon sa Chavez versus Gonzales na mayroong mga speech na talagang ina-allow natin na i-check. Ina-allow natin na pwedeng i-regulate. So kaya mayroon tayong batas against inciting to sedition, false publications, inciting to terrorism, rebellion, war, ganyan. Kasi may nakikita tayong damage na parating na very critical yung possibility of damage na yon. Libel, pinaparusahan yan dahil nga may actual damage doon sa reputasyon ng isang tao. Ngunit, yung pag-criticize ng mga public figures, lalong-lalo na ang ating mga opisyales, tinatalaga yan na protected speech.
kailangan pinoprotektahan ang ordinaryong mamamayan na nagsasalita tungkol dun sa mga ginagawa o hindi ginagawa ng ating mga opisyales. Ito ay paraan para mas sumulong yung demokrasya at yung mga leaders natin will be doing their jobs. Kaya yan institutionalized. Sinabi pa ng Korte Suprema na kapag nagpo-propose ng mga content-related regulations, striktong-strikto ang hukuman para pag tinitignan nila ito kung ito ay naaayon sa ating saligang batas. Kung mayroon bang danger kung i-allow natin yung ganong klaseng speech. So, ang strict yung standards ng Korte Suprema and in many instances napapagalitan or nasa-strike down ang mga proposals that limit freedom of speech. Lalong-lalo na pag gagawa kayo ng content-related na regulation. So noong panahon na Presidente si Gloria Arroyo, nag-announce ang kanyang Department of Justice Secretary na kapag mayroong nagtugtog ng Hello Garci na tape, automatic makakasuhan ng wiretapping. Strike down yan ng Korte Suprema. At sinabi nila na ito ay pagre-regulate ng content, ng expression. At ang tawag dito ay prior restraint. Pinatitigil niyo yung mga tao na gumamit ng tape na yon as their expression at binubusalan mo sila. Walang dahilan na ang nakikita ang Korte Suprema na payagan yung ganong ka-vague na direktiba. Pag tinugtog niyo yung tape, mabakasuhan kayo ng wiretapping. Ibig sabihin, hindi sila gumawa ng rule, hindi sila gumawa ng batas, nag-announce lang sila, NBI, i-prosecute ninyo yung mga nagtutugtog ng tape na yan. So dito, mahahango natin itong ginagawa ng Kongreso sa mga vloggers. Nagpapatawag ng vloggers after the congressman had spoken very clearly about narco-vloggers, pogo-vloggers, fake news purveyors, pseudo-journalists, pseudo-political analysts. Teka, vlogger lang po kami. Nagsasalita, nagpapahayag ng aming saloobin. Whether you consider that political analysis or not is of no moment. Nagsasalita kami and there is no grave danger of anything except your hurt feelings. Nasasaktan sila. Kasi nung nag-umpisa yan, bago nila naisip na magpatawag ng mga vloggers, ang pinag-uusapan nila is these vloggers are maligning the Quadcom. So nakikita natin yung natural progression, saan ba nanggaling itong pag-iimbestiga na ito. Nanggaling yan doon sa mga nababasa ng mga pahayag ng ilang mga nasa social media na nagagalit kapag nakikita na nababalahura o nalalapastangan ang karapatan ng mga resource persons. Paano ka ba naman hindi maaantig ang damdamin? Nakita natin na si dating Pangulong Duterte, minsan halos bastusin na siya doon sa pagsasalita ng ilang mga kongresista. Nakalimutan yata nila na mahal itong taong ito. Natural magre-react ang mga netizens. Nakita na ilang beses tinawag si VP Inday Sara. In other occasions, hindi siya pinapansin, hindi siya tinatanungan. Sa ibang occasions, pinipilit siyang sumagot in a certain way. At tuloy-tuloy din yung kanilang paggawa ng insinuations tungkol sa kanyang reputasyon, sa kanyang leadership, sa kanyang paggamit ng public funds. Sino ang hindi magagalit? Yung mga posts na reaksyon dyan, ito ba ang nakakasakit sa damdamin nila? Kung nagpo-post ang isang tao tungkol sa tama o mali na paggawa ng trabaho ng isang public official, covered dito by protected speech. So itong pag-iimbestiga sa mga vloggers ay paglalapastangan doon sa malinaw na constitutional provision na no law shall be passed abridging the freedom of speech. Sabi ni Congressman Barbers, ano sabi ni Congressman Barbers? We want a regulatory framework. We want discipline in social media. That is the tradition now. That is the textbook definition of prior restraint. Gusto mo, ipulis mo kung anong sasabihin ng mga tao. Ngayon, sinasabi nila, minumura yung mga congressman.
Kung sa tingin nila, obscene yung pagmumura na yon o libelous yung pagmumura na yon, maaari silang mag-file ng kaso ng libel. Ano ngayon ang purpose ng pagdidinig na ito? Kung gagawa sila ng regulatory framework na yan, unconstitutional yan because it is content related. Nagdi-decide kayo kung anong sasabihin ng mga netizens. Kung ito ay kung hindi naman sila gagawa ng batas, what is the point in calling the vloggers? Isa pa, suspicious ang timing. Isipin ninyo, magpapadinig sila, magko-conduct sila ng inquiry in aid of legislation, wala nang oras para gumawa ng batas. Pero, padating na ang eleksyon. Ngayon, kung ma-contempt, kung sa tingin nila, ayaw nila yung sasabihin ng mga vloggers, anong gagawin nila? Isa-cite nila in contempt? Isa-sideline nila? Saktong-sakto, mag-i-eleksyon. Hindi makakapagsalita ang mga vloggers for or against any of their candidates. So, nakikita natin, textbook din ito na may pinipigilan itong mga kongresista sa mga pagsasalita. Bukod pa dyan, syempre may konting panakot. Alam natin ang history. Nag-start yan sa they are maligning the Quadcom. Napanood natin ang Quadcom. Nakita natin kung sino yung mga dinidetain nila. The likes of Colonel Grijaldo, sina Director Wilkins, kaya ibang mga tao na nakita naman natin, teka muna, contemptuous behavior ba yan? At naging subject sila ng ilang mga sinabi natin on social media o sinabi ng ibang mga vloggers sa social media. So nakikita din natin na ano ito? Payback? Ito ba ay papagalitan nila ang mga vloggers for something that they had said? Hindi ba para kang nagpaparusa ng mga tao na naglabas lamang ng saloobin? Again, textbook, denial ng freedom of speech. Parang pinaparusahan mo, wala nang pangbatas. Kung gusto nilang maparusahan dahil may paglalabag ng batas, ano yung sabi ni FPRD? If you have the evidence, go ahead and file your case. I am not a Filipino for nothing. So gayon din ang tingin ko sa nangyayari ngayon. Mayroon silang nakikitang ayaw nila. Ginagawa ito ng mga vloggers. May sinasabi na ayaw nila sa mga vloggers. Calling for a hearing, calling for the creation of a law that is unconstitutional, may nakikita tayong ibang intent dito. The intent is, habang ginagawa nila o habang dinidinig ang kaso, meron silang paraan para mapatahimik yung mga tao na ayaw nila yung salita. And so, ano ito? Again, karahasan ito, oppression ito, and parang, ano ba to? Normal na ba ito sa Marcos administration? Anong pinagkaiba lang kay Marcos Sr.? Only the technology is different. Noon, ayaw nila ng mga komentarista sa traditional media. Pero dahil mas malakas ang loob at mas malawak ang ating democratic space sa social media, ang targets are the vloggers. Teka, di ba? Hindi naman regulated profession ito. Wala namang kaming board exam. Wala namang and they talk about things like fake news. They talk about narco-vloggers. Teka, define nyo muna, ano ba ibig sabihin ng fake news? Gusto ninyong i-criminalize ang fake news, but they should understand that any criminal law in the Philippines requires malicious intent. Ibig sabihin, kung tatawagin mong fake news yung tao, papatunayan mo muna na alam ng tao na fake yan at pinapakalat yan with the sole intent to malign a person or destroy a person's reputation, destroy their plans, whatever. Hindi pwede yung, ay fake news ka. Teka muna, ano yung definition mo ng fake news at nasan ang malis dyan? So, I don't think that there is any intent or even any time to create a law. But they are creating circumstances to make people shut up. Wow, di ba? Tuwan-tuwa naman tayo sa pag-contract ng democratic space dito sa Pilipinas. It's bad enough that the economy is bad. Ngayon, mag-state of an emergency na yata ng food emergency na.
state of emergency, Attorney Trixie, sa Diba? Department of Agriculture, food emergency. Oo. Pasensya na. Pero I really think, hello, ang weak nyo naman. Ang food emergency ninyo, anong gagawin ninyo? NFA lang. Pagkain yung kanin pa lang, yung bigas pa lang ang pinagtutuunan nyo ng pansin. Asa na yung kamatis, sibuyas, bawang. Nasa ng mga vegetables, pork, beef, everything else. Wala kayong maisip. And kumbaga, you have reached the bottom of your bag of tricks and you have nothing. Nothing to show for resolutions or anything of the sort. Kahit man lang dun sa Roman